po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 100, talata 1 hanggang 5, ay ganito po ang ating matutunghayan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo, ng puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo at hinihiling po namin ang iyong pagpatnubay sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita bilang bahagi ng aming pagsamba. Patuloy mo po kaming turuan, Panginoon, ng mabubuting bagay. Hayaan mo, O Diyos, ng aming mga puso at ang aming mga labi, isip ay matuto magpuri ng walang hanggan sa iyo at magpahayag ng iyong kabutihan. Ano man po ang mga bagay na maaaring makagulo at makaagaw ng aming atensyon, ay hindi po namin pinapayagan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus namin Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang kapahayagan po sa sulat na ito ni Haring David sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 100, talata 1 hanggang 5, ay pumapaksa sa o tumatalakay sa paksa ng kahalagahan ng pag-awit sa panahon ng ating pagsamba. Ang awit po ay isang uri ng alay na maaari nating ibigay sa Panginoon. Sabi po sa Aklat ng mga Awit, 78, talata 1. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na mata mo itong hangad na tagumpay. So dito po ay ipinakikita sa atin na ang pag-awit sa Panginoon ay isa ring pag-aalay o paghandog para sa Kanya. Hindi lang po ito tumutukoy ang salitang paghandog sa pagbibigay ng ating mga ikapo sa Panginoon o ng ating mga handog na pinansyal para sa Kanya, kundi ang pag-awit po ay isa sa mga alay na maaari nating ibigay sa Panginoon. Sa panahon po ng Lumang Tipan, ang ginagamit po ng bansang Israel sa pag-awit sa Panginoon ay ang Salmo. At napakahalaga ng mga awit na ito para sa bansang Israel upang kanilang patuloy na papurihan ang Panginoon. So sabi po sa ating talata sa Psalm 100 verse 1, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ini-encourage po dito na ang lahat ng mga bansa ay umawit sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng bagay na narito sa mundo ay galing sa Panginoon.
lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating ikinabubuhay, maging ang ating hangin na nilalanghap o ano pa mang bagay na pinakikinabangan natin sa pang-araw-araw, maging ang ating buhay, ito po ay galing sa Panginoon. At hindi lamang po ang biyayang ito ay tinatanggap ng mga Kristiyano, kundi ang biyayang ito ng Diyos ay tinatanggap ng lahat ng tao sa buong daigdig. Sa amang bansa sila naroroon, ay ang biyaya ng Diyos ay kanilang mararanasan. Hindi lamang po sa mga Christian country, kundi sa lahat ng mundo, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kahabagan. Kaya po yung pag-awit, kung tutuusin, dapat po ito ay malaman ng lahat, no, ang kini ng lahat, bagamat sabi nga ay mayroong mga bansa talaga na hindi kumikilala sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Pero ang Biblia po ay nagpapaalala at nag-uutos na dapat ang Panginoon ay talagang awitan. Ano po? So, sabi po diyan sa verse 2, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. So yung awit po na sinasabi natin na isa sa mga alay sa Panginoon ay inulit po dito sa verse 2. Ano? Yung daw pag-awit na gagawin ng mga bansa dapat daw ay gawin ng mayroong tuwa. Ang ibig po sabihin ay pag-awit ng may kagalakan. Hindi lang po ito basta masambit sa ating mga labi, no? Na dahil inaawit natin, dahil memorya, hindi po ganon ang dapat na maging bunga lang nito sa ating mga buhay. Kundi ang sinasabi po ng aklat ng mga awit, tayo po ay umawit ng may kagalakan. At bunga ng kagalakan ito, sabi po doon sa verse 2, si Yahweh po ay papurihan. No? Siya po ay paglingkuran na kusa. Ibig sabihin, kahit wala pong nag-uutos sa atin na tayo umawit, ay sanayin natin ang ating mga sarili na ang Diyos ay papurihan, paglingkuran ng bukal sa ating puso. Isang pusong naghahangad na ang Diyos ay mapaluguran sa ating mga buhay. At sa ating pong pagpupuri sa Panginoon, sa ating pong paglilingkod ng kusa sa Panginoon, sabi po sa verse 2 ay talagang lumapit tayo sa kanyang presensya. At siya po ay tunay na ating awitan. So, ang awit po ay isang uri ng pag-aalay. Ang lahat ng nasa mundo ay inuutusang umawit para sa Panginoon. Ano po sabi po doon sa Psalm chapter 98 verse 7? Sabi po diyan, mag-ingay ka karagatan. Ano? Sabi po sa 98 verse 7, mag-ingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang buong mundo at lahat ng naroroon. So, yung encouragement, yung hamon sa atin, utos sa atin ng Biblia o ng salita ng Diyos ay umawit ang lahat ng nasa mundo. Umawit para sa Panginoon. No? Sabi po diyan, kahit yung karagatan, lahat ng lumalangoy dito ay umawit para sa Panginoon, lahat ng naroroon. Hindi po natin alam kung paano umawit yung karagatan. No? Hindi po natin alam kung paano umawit yung lahat ng mga lumalangoy, isda o whatever na mga may buhay sa dagat. Pero alam nyo, ini-encourage po ito ng Panginoon, ng salita ng Diyos na umawit sila para sa
Panginoon. Sila po at lahat ng mga nasa mundo, kasama po tayo doon. Pero ang nakakalungkot, marami po sa atin na mga mananampalataya ay hindi umaawit sa Panginoon. No? Kung minsan hindi nakakapagtaka kung bakit yung mga hindi mananampalataya at hindi nasanay sa gawaing pangrelihiyon o makipagtipon sa gawain para sa Panginoon na hindi sila umaawit. Sapagkat mismo may mga Kristiyano din na hindi po umaawit para sa Panginoon. Merong umaawit pero napipilitan lamang. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga po ng isang Christian author, karamihan po sa mga mabilis manghinang Kristiyano ay yung Kristiyano na tamad at walang galak na umawit para sa Panginoon. Kapag ka daw po ang isang mananampalataya o kalimitan po daw ang isang mananampalataya na mabilis manghina o papanghinain ng mga pagsubok sa buhay, kalimitan po ay mga Kristiyanong tamad umawit at walang galak umawit para sa Panginoon. Hindi po pinag-uusapan dito ang galing sa pagtugtog o pagkanta. Hindi po pinag-uusapan dito ang dami ng amit na alam. No? Hindi po pinag-uusapan dito ang talento ng pag-awit o galing sa pagkanta. Hindi po. Sa pagpupuri natin sa Panginoon, ang ano dito ng Panginoon ay kung papaano nating siya inaawitan. Mula sa ating puso, papunta sa ating mga labi. Hindi po kinu-question ng Panginoon kung bakit tayo sintonado. Basta yung ating pag-awit ay bukal sa ating puso, inaawit natin ng may kagalakan, at ang laman nito ay kapahayagan ng kabutihan ng Panginoon, accepted yan sa Diyos. Accepted yan sa ating Panginoon. Pero ang nakakalungkot ay may mga Kristiyano na kahit sa panahon ng worship, hindi po sila umaawit. Hindi po nila siguro alam ang kahalagahan ng pag-awit para sa Panginoon. Marami pong kapahayagan ang pag-awit natin. Ang pag-awit ay nagpapahayag ng isang tunay na pagsamba. Ang pag-awit ay nagpapahayag ng kung minsan ng ating mga pagkukulang. Yung laman ng awit, nagpapahayag ng ating pagsisisi. Kung minsan, yung awit nagpapahayag ng ating pasasalamat. Yung awit kung minsan may mensahe na nagpapahayag kung gaano kabuti ang Panginoon. Ang pag-awit po ay hindi lamang sa samba po sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga handog, hindi lamang po sa pamamagitan ng panalangin. Yes, ang mga ito ay isa sa mga paraan ng ating pagsamba sa Panginoon. Ngunit, isa sa pinakamahalagang sangkap ng ating pagsamba ay ang pag-awit sa Diyos. Bakit po naulit na may mga Kristiyanong tamad umawit? Bakit may mga Kristiyanong walang galak umawit? Kasi kahit may mga awit, meron tayong mga kopya ng awit, kung minsan, hindi po lahat umaawit. Hindi po lahat ay nagbubuka ng kanilang labi para awitin ang awit ng pagpupuri. So, ito po ay napakahalagang bahagi ng ating pagsamba. Imposible naman ang isang Kristiyano matagal na mananampalataya, wala pang alam na awit. Kung minsan sinasabi natin, ako mahilig sa awit pero ang awit walang hilig sa akin. Hindi po ganun ang inaano ng Panginoon eh. Imagine natin, kahit yung karagatan, kahit yung mga may buhay sa karagatan, lahat ng nilalang sa mundo, sabi doon sa aklat ng mga awit, chapter
98 verse 7, lahat ng naroroon ay magkaingay at umawit sa harapan ng Panginoon. So hindi natin alam kung paano sila umawit. Naalala ko yung isang bahagi sa pagmiministry ng Panginoon na yung mga alagad ay nagpupuri sa Panginoon. Pinigil po sila ng mga Pariseo. Sabi nila sa Panginoon, Jesus, pigilin mo ang iyong mga alagad. Pero sabi ng Panginoon, kapag pinigil nyo ang mga taong yan sa pagsigaw, sa pagpupuri, ang mga batong ito ang magpupuri sa Diyos. Bakit? Sapagkat napakahalaga na mapapurihan natin ang Panginoon. Iyon po ang isa sa mga posisyon natin. Iyon po ang isa sa mga trabaho natin bilang mga worshiper ng Panginoon. And don't forget na pagdating natin sa langit, isa sa ating gagawin ay ang awitan ang Panginoon. So kaya napakahalaga po ng awit. Dito pa lang, dapat i-practicein na natin yung ating mga sarili. Kapag po tayo nakakapanood ng mga Christian concert o kaya ay mga Christian worship, makikita po natin lahat ng mga mananampalataya umaawit, ang gandang pakinggan. Para mga angels. Kapag po sila nagtataas ng kamay, ang gandang pakinggan, ang gandang tingnan. Pero kapag po sa isang iglesia, ilan lang po ang umaawit. Bagamat merong mga nangunguna ay hindi pa sumusunod yung iba. Nakakalungkot. Dahil ito'y nagpapakita na tila hindi natin alam ang kahalagahan ng pag-awit. Sa pag-awit, hindi lamang po yung lahat ng nasa mundo ang binibigyan ng trabaho na awitan ng Panginoon. Sabi nga po dito sa verse 8 ng chapter 98, verse 8, ano po? Ang sabi po diyan, umugong sa palakpakan pati ang karagatan. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. So, yung karagatan, sabi doon, umugong sa palakpakan. So, minsan, hindi natin pinapalakpakan ang Panginoon. Parang hiyang-hiya tayo. Hindi natin inaawitan ang Panginoon. Pero alam niyo po, napakahalaga ng pag-awit. Ang awit ay isa sa mga sangkap ng ating pagsamba. Ini-encourage tayo na kung ipahayag natin ang ating kagalakan, isa sa mga way na itinuturo ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-awit. Huwag natin sabihin na tayo sintonado. Ang Diyos ang nagbigay ng ating boses. At karapat-dapat na gamitin natin ito sa pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Ang isang tunay na kagalakan ay naipapahayag po sa pamamagitan ng pag-awit. Alam niyo po ba yon? Kapag po ang isang tao ay nagagalak at siya'y umaawit, makikita mo, mababakas mo, mararamdaman mo sa kanyang pag-awit na siya po ay masaya. Mararamdaman mo po yon. Mararamdaman mo kung yung kanyang awit ay mayroong espiritu. Mararamdaman mo kung yung kanyang awit ay talagang may kapahayagan ng pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoon. Sabi po sa verse 4 ng 98, magkaingay na may galak ang lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. So malimit po, inaulit-ulit na awitan natin ang Diyos. Awitan natin ang Diyos. So, mahalaga po ito na dahil tayo ay isa sa mga nakakakilala sa kabutihan ng Panginoon, hindi po dapat maiba ang mga tunay na mananampalataya na mapahalagahan nila ang musika sa panahon ng kanilang
pagsamba. Itong pong talatang ito, sabi ni Haring David, magpaingay ng may galak ang lahat ng nasa daigdig, si Yahweh buong galak na purihin sa pag-awit. Bakit po? Sa inyo pong palagay, bakit po ganun na lamang ang pag-encourage ni Haring David sa mga Kristiyano na awitan ang Panginoon? Sapagkat patid po ni Haring David ang kahalagahan nito. Sabi po niya sa Psalm 84, mga awit 84, versikulo 2. Sabi po diyan, mga awit 84, verse 2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Bakit daw po umaawit si Haring David ng mga papuri, masayang awit? Bakit? Bakit daw siya nalulugod sa pag-awit? Sapagkat ang kanyang pinupuri ay buhay na Diyos. Tayo po mga kapatid, alam po ba natin sa ating mga pagsamba na kapag po tayo umaawit, ang inaawitan po natin ay buhay na Diyos? Kung alam natin na ang Diyos ay buhay at siya'y nakikinig at siya'y nanonood at siya'y nag-observe sa ating pagsamba, gagawin natin ang the best para sa Kanya. Lahat ng decoration ng pagsamba, pananalangin, paghahandog, at pag-awit ay ating isasangkap upang ang ating pagsamba ay maging kalugod-lugod sa Diyos na buhay. Sabi nga po sa verse 4, no, ng 84, chapter 84, verse 4, mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. So mapalad po tayo sa ating pagtahan sa lugar na pinagdadalhan sa atin ng Panginoon at palaging umaawit sa Kanya at nagpupuri ng walang hanggan. Bakit po? Sapagkat ito po ay gagawin natin lagi sa Panginoon magpakailanman. Kaya napakahalaga po sa atin na tayo po ay makaawit sa Panginoon. Ang pag-awit po sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi pagalingan. Hindi po hinahanap ng Panginoon na tayo po ay maging magaling. Hindi po hinahanap ng Panginoon na tayo po ay makahigit sa iba. Ang hinahanap po ng Panginoon sa atin ay pusong nagpupuri ng lubos sa Kanya at nagpapahayag ng Kanyang kadakilaan. Sabi po sa verse 3 ng ating talata, chapter 100, o si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. No? Si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Kaya pagka tayo nag-worship sa Panginoon, alamin natin na hindi natin ginagawa o hindi tayo kumikilos para sa iba. Kundi tayo ay gumagawa, kumikilos, at umaawit para sa Panginoon. Napakahalaga ng ating koro dahil yung ating koro, yung ating choir, ay ginagamit natin upang i-lead ang congregation sa pag-awit. Pero kung minsan, napapansin natin na sa ating mga pagsamba, koro lang talaga ang umaawit. Hindi sumusunod ang congregation na kanilang inililid. Dapat po, pagsikapan natin na tayo ay masanay na awitan ang ating Panginoon. Ilabas po natin yung ating damdamin sa pamamagitan ng mga awit. Napakaraming mga awit na may iba't ibang tema.
At sa pamamagitan ng mga awit na ito, pwede nating ipahayag ang ating pagiging makasalanan. Sa pamamagitan ng awit na ito, pwede nating ihayag ang ating kahilingan sa Panginoon o yung desire ng ating mga puso. Sa ating pag-awit, pwede nating ipahayag yung kanyang kaluwalhatian. Yun po ang awit. Kaya napakahalaga ng awit. No? At magagawa natin ito kung alam natin ng ating pag-awit ay para sa Diyos. Si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya. No? Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Walang ibang dapat magpuri sa Panginoon kundi yung lahat ng Kanya. Walang ibang dapat magpuri sa Panginoon kundi yung Kanyang mga nilalang. Dahil ito isa sa mga dahilan kung bakit tayo nilalang ng Panginoon. Upang Siya ay ating papurihan. Upang Siya ay ating pasalamatan. Upang Siya ay ating sambahin. Kung kinikilala natin na tayo ay Kanya, ialay natin sa Panginoon ang ating mga pagkanta. Kung ang sanlibutan nga na mga awit nakakanta natin, how much more ang para sa Panginoon. Kung kinakanta natin ang mga worldly song, how much more yun sa Panginoon. Huwag tayong magalak lamang nakantahin ang mga awit ng pangmundo, kundi higit ay pahalagahan natin na magalak tayo na umawit sa mga awiting espiritual na nagpapahayag ng ating mga damdamin at nagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kung umaawit tayo sa sanlibutan, higit na uwitan natin ang Panginoon. At ito po ay isa sa mga halagang requirements ng ating pagsamba. Sabi po sa verse 4 ng chapter 100, kapitulo 100, versikulo 4, pumasok sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Kung tayo daw po'y papasok sa templo ng Panginoon, yung puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Inulit na naman yung umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Kung minsan, mahirap itong gawin kapag tayo may problema. Kung minsan, mahirap tayo itong gawin pagka tayo nalulungkot. Pero alam nyo, ang mga awit ay maaari nating gamitin upang ang ating kalungkutan ay ibsan. Awitan natin ang Panginoon sa panahon ng ating kalungkutan. Ipahayag natin ang ating kabigatan sa pamamagitan ng awit. Yung ating panalangin, gawitin natin awit para sa Panginoon. Iyon po ay uti-uting aalsin ng Panginoon. Lalo pa, kung tayo ay tumatanggap ng mga pagpapala sa Diyos, lalo pa natin awitan ng Panginoon. Kaya nga sabi niyan, pumasok sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Kapag tayo nasa loob ng templo ng Panginoon, huwag tayong mahiya na gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang kapurihan. Ini-encourage tayo, sabi niya sa verse 4, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. So, kaya hindi natin mapipigil na magpuri sa Panginoon. At kalimitan, ang ekspresyon ng pagpupuri sa Panginoon ay sa pamamagitan ng ating mga pag-awit. Lahat sa daigdig, kahit nga mga ibon, umaawit. No? At kung minsan, ang isang dalaga ay napapaibig ng isang binata, hindi lamang sa pamamagitan ng paghahandog, kundi sa pagpapahayag ng kanyang damdamin, lalo na kung ito dadaanin sa pamamagitan ng awit. Ang awit po ay makapangyarihan. Kahit ikay nalulungkot, umawit ka ng mga bagay na nakalulungkot, lalo kang malulungkot. Diba? Pag ikaw ay masaya, umawit ka ng masasaya. Dahil ang awit ay may makapangyarihan. May mga pagkakataon na tayo ay napapalakas ng mga pag-awit.
Kaya sa mga pagsamba natin sa Panginoon, bukod sa paghahandog, bukod sa panalangin, lagi nating tatandaan ng isa sa pinakamahalaga na hindi dapat mawala sa ating pagsamba ay ang ating pag-awit. Sumama tayo sa karamihan dahil ang awit ay isa sa requirements ng ating pagsamba sa Panginoon. Pilitin natin na awitan natin ang Panginoon sa ating mga labi, mga awit na nanggagaling sa ating mga puso. Naisin natin na awitan ng Panginoon sa ating buong katauhan. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos, pagdating sa langit, tayo po ay miyembro ng isang koro. Sabi po sa aklat na Revelation, ng pahayag, araw at gabi, awitan natin ang Panginoon kasama ng kanyang mga anghel. Kaya turuan natin, mga kapatid, ang ating mga puso na ang Diyos ay awitan sa pamamagitan ng ating mga labi. Hindi man tayo magaling, ay pilitin natin na sa pamamagitan ng mga boses natin, hindi man tayo magaling mag-sing, sabi nga ng iba ay singtonado, pero gawin natin ito at kalulugaran tayo ng Panginoon. Ipahayag natin sa Kanya ang laman ng ating puso sa pamamagitan ng awit. At gawin natin kahit sa gitna ng kalungkutan, awitan natin ang Panginoon. At makikita mo, papawiin niya ang iyong kalungkutan. Mabuti ang Diyos. Pag-ibig niya walang hanggan. Kahit sa gitna ng mga problema, alam ng Panginoon na nahihirapan ka. Pero gawin mo kahit sa iyong puso. Awitan mo ang Panginoon. Sabi nga nung isang awit, pagpapala niya, bilangin mo. Pagpapalang kaloob sa iyo. So yung awit ay gawin nating makapangyarihan sa ating buhay. Sanayin natin na awitan ng Panginoon. Sapagkat ito ang gusto niya para sa atin. Napakasarap sa pandinig ng Panginoon ang isang awit na nagmumula sa puso at labi ng kanyang nilikha. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Sa oras kong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita, sa iyong pag-encourage sa amin na ikaw ay kasanayan naming awitan sa aming mga labi. Isang awit na nagmumula sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Panginoon, kahit sa gitna ng kagalakan o sa gitna man ng kalungkutan, sa gitna man ng bagyo sa buhay, kami po ay makaawit ng may pagpupuri sa iyo. Huwag mo pong hayaan na mapigilan kami ng anumang elemento na ikaw ay awitan. Kahit yung aming mga pagiging sintunado, Panginoon, alam po namin na kaya po itong mabago kung iaalay namin ang aming boses para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin ng iyong mga salita mula sa sulat ni Haring David sa aklat ng mga awit ay nahayag sa amin ngayong umaga upang sa amin pong pagsamba, kami po ay kasumpungan mo na nagpapahayag ng aming mga damdamin, nagpapahayag ng iyong mga kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming pag-awit. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, Pastor Vic Reyes, na nagsasabing, mahal ka ng Diyos.
puso'y nais kong ipahayag. Tunay na kaibuti mo, O Panginoon. Sa mga pangako mo'y tunay kang matapat. Dumarating ang sandaling ako'y nalulumbay. Kalungkutan sa aking puso'y iyong pinaparang. Puso ko'y sumisigaw ng pasasalamat. Pagdurusa'y pinamili mo, nais kong awitan ka. La 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 la, O Diyos, limutin mo. Awit kong ito ay para sa iyo. Nais kong iyanay buong buhay ko sa paglilingkod sa iyo. Nais kong awitan ka ng bagong awit. Itikat ang himig nito'y ang iyong pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan ka, O Diyos ng pag-ibig. Kay buti mo, awit kong ito ay para sa iyo. Nais kong ialay buong buhay ko sa paglilingkod sa iyo. Nais kong awitan ka ng bagong awit. Itikat ang himig nito'y ang iyong pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan ka, O Diyos ng pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan ka, O Diyos ng pag-ibig.